kakusosyo at mga kalahok sa programa sa buong bansa. Ang Field Office 12 ay kinilala bilang top 2 outstanding field office para sa referral implementation noong 2023 na nagpapakita ng kahusayan nito sa mahusay na pamamahala sa pagsasagawa ng progreso ng referral. Ang Kamada SLP Association mula sa Magpet, Cotabato Province ay tumanggap ng Gawad Yabong Award for Microenterprise Development Association category na kinilala ang kanilang tagumpay sa pagpapanatili at pagpapalawak ng kanilang kabuhayan. Gayon din ang kanilang pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga miyembro at komunidad. Bukod dito, nakuha ng Field Office 12 ang ikatlong pwesto para sa Best Booth ng Alumnicina, Kabuhayan, Convention at Bazaar kung saan itinapok nila ang mga produkto mula sa Decepticon SLP Association of Lake Cebu at Strong Thread SLP Association of Pulumulok. Nakatangkap din ang opisina ng pagkilala sa paglalahad ng good practice documentation from collaboration to impact, the Journey of Magpet Sustainable Livelihood Program Federation, akda ng Social Marketing Officer Artemio L. Aurelianida Jr., ading a personal highlight Regional Program Coordinator Edgar R. Guerra, the pinakamaningning na Ginoo Award. Ang SLP Gawad Sulong 2024 ay nagtakda ng bagong pamantayan para sa pagkilala sa kausayan sa loob ng Sustainable Livelihood Program kung saan ang maraming mga parangal ng Field Office 12 ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon, inobasyon at epiktong trabaho sa rehiyon. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, nadagdagan ang bilang ng amnesty applications mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon sa National Amnesty Commission o NAC, 500 applications ang naidagdag sa inisyal na 35 applications na natanggap ng NAC mula sa MILF. Sinabi nga ni NAC Chair Attorney Leah Armamento, ang naturang dagdag na bilang ng dokumento ay mula kina Social Services and Development o MSSD Minister Raisa Jajuri at Member of the Parliament MP Attorney Mary Ann Arnado. Napunta sa mga naturang opisyal ang mga nasabing dokumento, makaraang ibalik ito ng Office of the Provincial Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO dahil sa pagkakabuo ng NAC. Sa kabuuan, mahigit 1,200 applications na ang natanggap ng NAC, kung saan nangunguna pa rin ang New People's Army o NPA sa bilang na may 686 na applicants, MILF na 535 applicants at 47 mula sa Moro National Liberation Front at ang nalalabi ay mula sa mga nabuwag na private armed groups. Napakalaga ng amnesty program ayon kay Attorney Armamento sapagkat ito ang natatanging paraan para malinisan ang mga dating rebelde mula sa kanilang mga kinasasangkutang kaso bunsod ng tinahak nilang political ideology. Umaasa naman ang mga applicants na maaprubahan ito sa lalong madaling panahon. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:49 ng umaga, labas po tayo ulit ng himpilan. Tanggapin pa rin ang mga report ng ating mga kasamahan. Nakasanbay pa rin. Suspect sa motorcycle theft patay sa Porson Operation dyan nangyari sa may Sultan Kudarat area mga kabayan. Alamin natin detalye report mga kabayan mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Patay sa isinagawang hot pursuit operation ng pinagsanib na pwersa ng Lambayong Municipal Police Station, Tacarong City Police Station, Sultan Kudarat Intelligence Unit at Sultan Kudarat Police Highway Patrol Team sa nangyaring pagnanakaw ng motorsiklo sa Tacarong City, Kamakalawa. Batay sa report ng PNP, nakatanggap umano sila ng tawag na patungo sa direksyon ng Lambayong ang suspect, kaya agad na pina-alerto ang mga tauhan sa checkpoint. Nahabol ang mga otoridad ang suspect sa poblasyon Lambayong, Sultan Kudarat. Ngunit sa halip ay sumuko ay nagpaputok pa ito ng kanyang dalang baril sa mga pulis, kaya't napilitan ng mga ito na putukan din ang suspect na tinamaan din. Agad namang dinala sa isang pagamutan ang suspect, ngunit dead on arrival na ito. Agad namang nakipag-coordinate ang mga pulis sa Sultan Kudarat Provincial Forensic Unit para magsagawa ng crime scene investigation. Na-recover sa suspect ang isang unit na kalibre 45 na baril at may loaded mga buhay na bala at isang kulay blue na badya na motorsiklo na walang plate number na kalaunay na identify na ito pala ang motor na minamaniho ni alias Mike na tinangay. Samantala, nakumpiska naman sa posisyon ng suspect ang dalawang medium at small size sachet ng pinaniniwala ang shabu. Ang mga ebidensyang na-recover ay dinala na sa tanggapan ng Sultan Kudarat Provincial Forensic Unit at isa sa ilalim sa mga eksaminasyon. Sa ngayon ay wala pang identity na nakuha mula sa suspect. At yan ang balita, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, kupunan ng Libungan Street Dancing nagpakitag gilas sa Kalibungan Street Dancing Competition.
Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Maricel Bayuna. Report. Dala ng taus-pusong suporta at motivation ng butihing ina ng bayan ni Mayor Angel Rose Apol Alcuan, di na pauli ang kupunan ng libungan sa pagpapakitang gila sa taunang kalibungan street dancing competition na ginanap kahapon araw ng Linggo, September 1, 2024 sa Capitol Ground, Amas, Kidapawan City, kung saan sila ay nagtigasan ng husay laban sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang munisipyo. Sa kabila ng matinding init at mahabang oras na pagsasanay, ang bawat membro ng kupunan ay napakita ng dedikasyon at determinasyon upang makuha ang inaasam na tagumpay. Sa kanilang pagtatanghal, ipinakita ng kupunan ang kailang kakaibang kombinasyon na pagsayaw na may kasamang makukulay na kasuotan, props at masiglang musika na nagbibigay buhay sa kulturang kailang pinagmamalaki. Ang bawat galaw ay nag-uumapaw sa enerhiya na tila nagiging isang malaking pagdiriwang sa kali ng Kapitolyo. Hindi rin may kakailangan suporta ng lokal na pamahalaan at ni Mayor Apol Alcuan, mamagulang at guro na sumama sa kanila sa parada at buong pusong nagbigay ng suporta. Ang mga nanood ay naaliw at napahanga sa bawat hakbang ng kailang sayaw na may kasama mga sigaw at palakpakan. Sa huli, ang kupunan ng libungan ay hindi lamang nagpakita ng kailang talento sa pagsayaw kundi pati na rin ang kailang pagmamahal sa bayan ng libungan at kultura. Ang kailang pagtatanghal ay tunay na nagre-representa ng bayan. Proud na proud din ang butihing alkalde ni Mayor Apol Alcuan sa kailang tagumpay at ang pinakitang performance. Hindi man pinalad ngunit naging motivation ito ng mga kabataan na sasali pa rin sa susunod na patimpalak at nangakong gagalingan na nila ang kailang performance. Sa huli, tumanggap ang bayan ng libungan ng consolation prize na nagkakalaga ng 100,000 pesos sa nasabing patimpalak. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, Barangay Ordinance Number 8 may kinalaman sa mga maingay na bura-bura. Muling pinaalala ngayon ng BLGU Gumaga sa kanilahong mga nasasakupan. Report detalye mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Dahil sa kaulang disiplina ng mga nagmamaneho ng maingay na motosiklo sa Barangay Gumaga, Libungan, Cotabato, muling pinaalalahanan ni Kapitan Jose Diaz ang mga mamayan ng kanyang barangay sa ipinalabas ng BLGU Gumaga na Barangay Ordinance Number 8 na naglalayong ma-regulate at may pagbawal ang bura-bura o open pipes sa kanilang barangay. Ang pagpalabas ng ordinansa ay nasasalig sa mga reklamong ipinarating ng mga residente ng barangay government dahil halos gabi-gabi ay nabubulao sila sa kanilang pagtulog dahil sa ingay ng mga bura-bura. Agad itong binigang katugunan at aksyon ni Barangay Gumaga Barangay Captain C. Diaz sa pamamagitan ng pag-atas sa kanyang konseho na ilakip sa kanilang sesyon ang urgency ng kahilingan ng taong bayan upang matuldukan na ang kinakaharap na problema. Ang ordinansa na inisponsor ni Barangay Kagawad Perfecto Ballesteros ay naprobahan ng konseho noong nakalipas na February 22, 2024 na may kalakip na parusa o multa tulad ng una, pagbibigay warning sa unang offense, ikalawa, 500 pesos sa ikalawang offense at 1,000 sa pangatlong offense kakibat ng pagsisira ng mismong rider sa kanyang open pipe. Binigyan kapangyarihan ang council at ang BIPAT na mag-issue ng citation ticket at ang multa ng paglabag sa barangay treasurer isasagawa. Ang pagkabigong magbayad ng multa ay magresulta ng impoundment ng involved na mga motorsiklo. Ito'y ayon po sa ordinansa. At sa na-report ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita Umagang sa Kings Balita sa Radio. Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Board Member Attorney Peter Raul Rinacio gidasig ang mga katauhan sa pagpadayong taliwala sa kalisod sa lalawigan sa Negros Oriental. May detalye si Dennis Baluntang mula sa 102.5 Kings Radio, Siato, Negros Sa Oriental. unang entrada sa bulan sa Setyembre, sa Negros Oriental 3rd District Board Member Attorney Peter Raul Rinacia may hatag og mensahe sa mga katawhan aron sa pagdasig kanila bisan pa man sa mga problema nga gisagubang sa matag pamilya. Si Rinacia nagkanayon nga ang nasinati sa mga katawhan dili lalim labi na sa mga mag-uuma gikan sa grabing kainit nga may resulta sa kadaot sa ilahang mga umahan ug ang pag-atake sa army worm nga mao hinungdan sa grabing kalugi nila sa ilahang mga pananom ug uban pang mga panghitabo nga wala dama sa yanong katawhan. Dugang pa sa magbabalaod nga kinahanglan nga mopadayon og galimtan ang mga pait nga kagahapon alang sa kauswagan sa ilahang tagsa-tagsa ka pamilya. Gisaad usab ni Honorable Rinacia nga ang iyahang buhatan kanunay bukas alang sa tanan aron sila matabangan bisan sa ginagmay nga paagi.
Nanukad na lang diri sa Kings Radio 102.5 Shato Negros Oriental. Kini sa Dennis Balontang para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Unsang pinakasak